Minamadali na ang pagpapagawa ng shipyard sa Subic upang suportahan ang modernization ng hukbong dagat ng Pilipinas matapos magsara ang Hanjin Shipyard noong 2019. Tinutukan ng gobyerno ang pagdevelop ng lugar bilang pangunahing base ng hukbong dagat para sa mga bagong barkong pandigma tulad ng corvette, frigate at posibleng mga submarine na inaasahan darating bago matapos ang 2028. Layunin itong palakasin ang depensa ng Pilipinas, lalo na sa harap ng mga tensyon sa South China Sea at banta mula sa China. Bukod dito, interesado rin ang US Navy na magamit ang mga pasilidad sa Subic para sa pagkukumpuni, pagpapanatili ng kanilang mga barko na makakatulong din sa mga operasyon pandagat ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Ang gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglaan ng pondong $35 billion o humigit kumulang sa 1.9 trillion pesos para sa modernisasyon ng militar sa susunod na dekada. Karamihan sa pondong ito ay mapupunta sa Philippine Navy, kabilang ang pondo para sa pagpapagawa ng mga bagong barkong pandigma tulad ng corvette at frigates. Pati na rin ang pagpapabuti ng mga pasilidad gaya ng shipyard sa Subic. At ganon din ang kauna-unahang submarine na planong bilhin sa German ay baka dito na rin sa ating bansang Pilipinas gawin. Kasama sa mga plano ang paggawa ng kauna-unahang submarine ng Pilipinas na dito gawin sa tulong na rin ng United States dahil sa pondo na kanilang donasyon at plano ng Pilipinas at US na naka-align ang modernization program ng military ng Pilipinas sa kanilang mga makabagong armas pandigmaan o mga planong hikayatin ang German Navy na dito sa bansang gawin ang submarine na planong bilhin sa bansang Germany. Gagawa rin ng barko bukod sa frigates ng mga corvette at mga modern patrol boat na nakakabitan ng short-range missile at radar system. Gagawa rin ng mga barko ng VFAR na matitibay sa banggaan at gagamitan ng twin engine para mabilis sa mga habulan. Ito ay nakapaloob sa tinatawag na Horizon 3 Modernization Program. Walang planong magtayo ng permanente US Naval Base sa Pilipinas tulad ng dati, pero ang presensya ng mga tropang Amerikano ay magpapatuloy sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o kung tawagin ay EDCA at Visiting Forces Agreement na VFA. Ang EDCA ay nagbibigay ng pahintulot sa US na gamitin ang ilang base ng militar ng Pilipinas, kabilang ang Subic para sa mga joint military exercises. Pag-iimbak ng kagamitan at iba pang layunin, gayunpaman, ang mga ito ay hindi mga permanenteng base, kundi mga pasilidad na ginagamit ng US sa ilalim ng Rotational Development Program. Ang layunin ng mga kasunduang ito ay palakasin ang ugnayan ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at iba pa nating kaalyadong bansa sa Southeast Asia, lalo na bilang proteksyon laban sa banta ng China sa West Philippine Sea at masiguro ang kalayaang paglalayag at kalakalan sa buong Indo-Pacific.